Dear Dr. Love, kailangan ko bang sabihin sa office mate ko ang natuklasan ko tungkol sa kanyang asawa? Ako po si Monina, 43 years old, from San Pablo, Laguna. Office mate ko po si May Ann. At sa isang department lang po kami nagtatrabaho, bagamat hindi ko siya kaibigan. Alam ko pong mabait siya. Tahimik lang po si May Ann at madalas umuwi ka agad sa kanila matapos ang trabaho. Gusto niyang naasikaso ko agad ang asawa at anak niya dahil super family-oriented talaga siya. May times na sinusundo rin siya ng mister niya sa office kasama ang 3 anak nila. Masaya sila kung titingnan, one happy family. Kumbaga, nakadisplay pa nga sa office table ni May Ann ang photo nilang pamilya na naka-frame. Nang minsan kumain kami ng friends ko sa Alabang one weekend, may nakita akong familiar na lalaki na tinitigan ko. Ito ang mister ni May Ann. At may kadate na ibang babae. Ayokong maging malisyosa pero sweet na sweet sila at malalagkit talaga ang tinginan. Magka-holding hands pa sila nang umalis sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sandaling yon, lalo na para kay May Ann, Dr. Love. At dahil madalas akong kumain with friends and family sa may Alabang, hindi itong unang pagkakataong nakita ko ang Mr. ni May Ann na may kadate na ibang babae. Nakita ko uli sila ng 3 beses. Ilang beses ko na rin tinangkang sabihan si May Ann tungkol dito pero nagdadalawang isip ako, Dr. Love. Ayoko rin kasing masira o gumuho ang mundo niya lalo na't mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nakukonsensya rin ako kung itatago ko ang nalalaman ko tungkol sa ginagawa ng mister niya. Sa sobrang bait ni May Ann, she doesn't deserve to be treated this way, Dr. Love. Ano po ba ang dapat kong gawin? P.S. Wala pong kakambalang mister ni May Ann kaya sigurado kong siya yung nakita kong merong kadate. Gumagalang Monina ng San Pablo, Laguna. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Monina ng San Pablo, Laguna. Si Monina ay may kasama sa kanyang tanggapan, si May Ann, na may asawa na, isang departamento ang kanilang pinagtatrabahuhan at sa tingin niya, although they were not close, sa tingin niya ay family-oriented talaga itong babaeng si May Ann. Mapagmahal sa asawa, sa kanyang mga anak, at minsan ay sinusundo ng kanyang asawa kasama ang kanyang 3 anak. So, napakaganda na makita na very typical Filipino woman itong si May Ann na nagtatrabaho, pagkatapos ng trabaho ay uuwi sa bahay, nagmamadali para makita ang pamilya. Now, unfortunately, or fortunately, itong si Monina, in one of her, opportunities na kumain sa labas sa isang restaurant sa Alabang, isang weekend, may nakita siyang lalaki na familiar ang muka, tinitigan niyang mabuti at na-confirm niya na ito ay asawa ni May Ann. Pero, sangayon sa kanya, may kadate na ibang babae, sweet na sweet silang dalawa at magka-holding hands pa nang lumabas ng restaurant. Sabi niya, Brother John, di ko alam kung anong mararamdaman ko sa sandaling yun, lalo na para kay May Ann. At hindi lang minsan nangyari yun. 3 times na nakita pa niya itong asawa ni May Ann di umano na may babaeng kasama. At sweet na sweet at magka-holding hands pa.
If you were Monina, anong gagawin mo? Tama ba, kapatid, na si Monina ay lumapit kay Mayan at sabihin kay Mayan, Mayan, yung asawa mo nakita ko sa restaurant na may ka-holding hands na babae at very sweet sila. 3 beses ko nakita. Confirmed. Alam ko, asawa mo yon. Ganun ba ang dapat gawin ni Monina? I think, Monina, this is very, very crucial. This is very crucial kasi una, sisirain mo ang isang mataas na pagtingin ni Mayan sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Well, pwede mong sabihin, bakit kasalanan ko ba yun, Brother June? Kasalanan mo kung sasabihin mo sa kanya. Now, kung ikaw man ay merong mga solidong evidences, okay, fine. Kung naman ang video, itago mo ang video. At kung dumating ang pagkakataon na kailangan mong patunayan kung ano nakita mo, tsaka may ilabas ang video. Pero siguruhin mo na ang video na yan ay magko-confirm na syota niya yung babaeng yon. Siguro nakita mo nagli-lips to lips. Syota niya yun. Kasi kung kapatid mo yon, babaeng yon, kung kapatid niya yun, hindi niya halikan yun ng lips to lips. Di ba? Kung kapitbahay lang niya o close friend lang niya yun, hindi niya halikan yun ng lips to lips. Ang hinahalikan lang natin ng lips to lips yung minamahal natin. Pero kung may video ka niyan na magpapatunay, at least meron kang evidence. Pero hanggang wala kang evidence, mananatiling hearsay lamang ang iyong statement at maaari kang makasira ng isang pamilya. Now, Monina, magsasalita ako sa iyo bilang isang dating babaero. Ano ang dapat mong gawin? Dapat bang isumbong mo sa asawa niya? Hindi. Bakit? Kasi hindi yung asawa niya ang gumagawa ng kasalanan. Ang gumagawa ng kasalanan, yung lalaki. Bakit hindi ka tumayo dyan sa restaurant na kinakainan mo habang kumakain ka? At nakita mong yung asawa ng kaibigan mo, office mate mo, may kalambutsing na iskabetche. Bakit hindi ka tumayo dyan sa iyong table, lapitan mo yung lalaking yun na alam mong asawa at nagtataksil at siya ang kausapin mo? Wag mong kausapin ng iparirinig mo dun sa babae na kasama niya na para ka nagmamagaling. Kausapin mo ng palihim yung lalaki at sabihin mo sa kanya, June Banaag, halimbawa na, gamitin natin ang pangalan ko, June Banaag. Alam ko na ikaw ay asawa ni Mayan. At hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko, kaya gusto ko lang ipalaala sa iyo na hindi fair para kay Mayan na ikaw ay makipaglambutsingan dito sa escabeche mong ito na babae na kasama mo ngayon. At least mabibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag sa iyo at sabihin kung sino yung babaeng yon. See? So, ina-address mo ang problema doon mismo sa taong gumagawa ng problema, quote and unquote, problema. Hindi si Mayan. Bakit aarestuhin mo si Mayan kung ang gumagawa ng kasalanan ay yung kaharap mo? E di yung kaharap mo ang sabihan mo. Diba? Now, ihanda mo ang sarili mo sa anumang consequence na sasabihin sa iyo ng lalaki. Pag sinabi ng lalaki sa iyo, anong pakialam mo sa buhay ko? Tumigil ka na. See? Kung hindi mo kayang harapin yung lalaki, tumahimikan lang. Kasi, huwag mong bayaang sa iyo manggaling ang pagkasira ng pamilya, lalo wala kang ebidensya.
na magpapatunay sa mata ng batas natin. Sa mata ng batas natin, para mapatunayan mo na nagtataksil ang isang lalaki, kailangan makita mo na ang lalaking yan ay nakapatong doon sa babae niya at nakikipagtalik. Ganong katindi. See? Ngayon, kung nakita mo lang na kumakain silang dalawa at naghinala ka, kung naghihinala ka, huwag mong sabihin mo na kamayan. Kasi malaking sunog ang gagawin mo. Kung naghihinala ka, panindigan mo ang paghihinala mo. Kung magaling ka, lapitan mo yung lalaki at questionin mo yung lalaki. Na pag sinabi niya sa'yo, anong pakialam mo sa buhay ko? Lumayo ka na kasi wala kang pakialam sa buhay niya. Problema niya yon. Huwag ka magmagaling sa kanya. See? Sabi nga nung nandito, kasama ko rito, ang problema, Brother June, marami sa atin ayaw makialam sa buhay ng may buhay. Kasi nga hindi tayo dapat makialam sa buhay ng may buhay. Kung wala kang solid evidences, tumigil ka. Kasi kung ang sasabihin mo lang kay Mayan, yung asawa mo nakita ko may ibang babae, hearsay lang yon. Kung meron kang evidence, kunan mo ng video, nagli-lips to lips silang dalawa, kunan mo ng video, tsaka mo pakita kay Mayan. Kasi meron ka ng evidence. Kung wala kang evidence at naghihinala ka pa lang, lapitan mo yung lalaki at siyang kausapin mo. Tingnan ko kung hindi ka mapahiya sa kanya. Kung gusto mo at magaling ka, ikaw ay bida ka, di lapitan mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ha, nakikipag-holding hands ka dyan, may asawa ka, ganyan-ganyan. Makikita mo kung anong reaction niya. At least, ang ina-address mo, yung taong sa palagay mo, ay nagkakasala sa kanyang asawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.